Magandang hapon sa ating lahat. Hello! Magandang hapon. Ito pong araw at oras po natin tayo po ay lalapit sa Panginoon para po siya ay ating purihin at sambahin sa lugar po ito. Habang hinihintay po natin ang grupo ng Building 30 and 31. So, ang usapan ay 2 o'clock po. So, ibig sabihin, this is the time na tayo po ay magsimula na. Andiyan na ba tayo magsimula? Amen! Sige, lahat po tayo tumayo. Tayo po ay magsimula na po. Habang hinihintay po natin sila sa oras po nito. Awitin po natin, purify your people of God. Purify your people of God. Purify your people of God. Praise God in your fire, O Lord. We will upright in your presence of your love. Purify your people, O God. Purify your people. Purify your people, O God. Praise us in your fire. Praise us in your fire, O Lord. May we walk uprightly in your presence of your love. Purify your people, O God. Praise us, O Lord. Praise us, O Lord. In your light, in brightness away. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, O God. Puso ko'y isinodyo. Puso ko'y isinodyo. Buhay ko'y bago'y lubos. Buhay ko'y bago'y lubos. At aking paglakad. At aking paglakad na may banal na pagkatakot. Puso ko'y isin, O Diyos. Ang dalangin ko, ang dalangin ko'y nasa puso ko'y kalpusin. At sa bawat araw, pupurihin ko ikaw. Puso ko'y lilitin, O Diyos. Ang dalangin ko, ang dalangin ko'y nasa puso ko'y kalpusin. At sa bawat araw, pupurihin ko ikaw. Puso ko'y lilitin, O Diyos. Puso ko'y lilitin, O Diyos. Puso ko'y lilitin, O Diyos. Sabi manalangin. Panginoon, sa mga oras po ito, Diyos, kami po ay narito upang kaya aming purihin. Sambahin, O God, sa lugar po ito, Diyos. Dalangin ko, Panginoon, ang grupo ng Building 30 and 31, O Diyos, na sila ay magkaroon ng time at panahon na paglingkurang ka, Panginoon, sa oras po ito, Diyos. Maging isang oras ay dalangin ko, Panginoon, ay sila ay magkaroon ng panahon para paglingkuran ka, Panginoon. Lord, ang mga taong inimbay ko po kanina, Panginoon, bago magsimula ang gawain. Lord, dalangin ko, Diyos, na sila man ay makarating sa lugar na ito, God, para sama-sama ka namin purihin at sambahin sa loob ng isang oras, Panginoon. Kaya salamat, O God, sa lahat na narito
Ikaw, God, ang patuloy po na magpala po sa kanila, maging ang mga wala pa po rito sa lugar nito, Diyos. Dalangin namin na sila ay makarating at makasama namin sa patuloy na pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya sa mga oras mo ito, God, kung patuloy namin pupurihin at sasambahin at dadakilain sa pamamagitan ng mga papuling awit na aming awitin, Panginoon. Lord, pagpalain ko po ang mga awitin nito, Diyos. Hallelujah na sa pamamagitan nito, Ama, ay mapapurihan ka namin at mapagdingkuran ka namin, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan sa mga bagay na hindi namin nakikita at naihipo, Panginoon. Kaya purihin ka sa bawat sa amin at Diyos. Hallelujah, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng narinig magsabi ng Amen. Amen. Okay, tayo tayo magpulis sa Panginoon. Natin na tayo magpulis sa Diyos. Amen. Hallelujah. Okay, tayo pwede po natin gamitin ang ating mga kamay sa oras po ito, pang papuri ng Panginoon. Okay, nananalig ako sa iyo, aking Ama. Nananalig ako sa iyo, aking Ama. Sa biyayang lulot mo sa iyo ay nagmula. Pag-ibig mo'y wagas, aking nadama. Aking Diyos, ika'y sinasamba. Nananalig ako sa'yo, aking Ama. Sa biyayang lulot mo sa'yo ay nagmula. Pag-ibig mo'y wagas, aking nadama. Diyos na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hirap na buhay ko, hirap na buhay ko, di ko alintana. Kung ito'y mawawala, wala nang pag-asa, lunas ang ngalan mo. Ako'y pinagpala, Diyos na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hirap na buhay ko, hirap na buhay ko, di ko alintana. Kung ito'y mawawala, wala nang pag-asa, lunas ang ngalan mo. Ako'y pinagpala, Diyos na aking Diyos, ika'y sinasamba. Nananalig ako sa'yo, aking Ama. Sa biyayang dulot mo sa'yo ay nagmula. Pag-ibig mo'y wagas, aking nadama. Diyos na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hirap na buhay ko, di ko alintana. Kung ito'y mawawala, wala nang pag-asa, lunas ang ngalan mo. Ako'y pinagpala, Diyos na aking Diyos, ika'y sinasamba. Diyos na aking Diyos, ika'y sinasamba. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong malamang ang presensya mo. Umaawit ako, magsasamba sa'yo. Diyos, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, sumasamba sa'yo. Nais kong malamang ang presensya mo. Umaawit ako, magpupuri sa'yo. Diyos, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo. Kasama sa Espiritu
lumalapit ako, magsasamba sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magpupuri sa'yo. Diyos, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo. Sasamba sa Espiritu. Sa amin itong labi, makamit na ngalan mo. Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo. Sasamba sa Espiritu. Sa amin itong labi, makamit na ngalan mo. Diyos ka ng buhay ko. Diyos ka ng buhay ko. Bakit nga ba pinupuri ka? Bakit nga ba nasasamba ka? Bakit nga ba naglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri ka? Bakit nga ba nasasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Patuloy pa natin purihin ng Diyos sa hospital. Let us continue to worship the Lord. Yes, glory Lord, purihin ka Panginoon sa hospital, Diyos. Patuloy ka namin pupurihin at dadakilain Panginoon sa mga oras ng ito, God. Yes, glory Lord. Mananalig ako sa iyo, aking Ama. Pagiyayang dulot mo sa iyo ay magmula. Pag-ibig mo'y wagas ating nadama. Ito
ako sa'yo, aking Ama. Sa biyayang dulot mo, sa'yo ay nagmula. Pag-ibig mo'y wagas, aking nadama. Diyos na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hiram na buhay ko, hiram na buhay ko, di ko alintanan. Kung ito'y mawawala, wala nang pag-asa. Lunag sa ngalan mo, ako'y pinagpala. Diyos na aking Diyos, ika'y sinasamba. Minsan pa, nananalig ako sa'yo, aking Ama. Sa biyayang dulot mo, sa'yo ay nagmula. Pag-ibig mo'y wagas, aking nadama. Diyos na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hiram na buhay ko, hiram na buhay ko, di ko alintanan. Kung ito'y mawawala, wala nang pag-asa. Lunas sa ngalan mo, ako'y pinagpala. Diyos na aking Diyos, ika'y sinasamba. Diyos na aking Diyos, ika'y sinasamba. Lumalapit ako, magsasamba sa'yo. Nais ko madama ang presensya mo. Umawit ako, magpupuri sa'yo. Diyos, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, lumalapit ako, magsasamba sa'yo. Nais ko madama ang presensya mo. Umawit ako, magsasamba sa'yo. Diyos ka ng buhay ko. Awitin, awitin ang pag-ibig mo. Sasamba sa Espiritu. Tamis itong labi, matamis na ngalan mo. Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo. Sasamba sa Espiritu. Tamis itong labi, matamis na ngalan mo. Diyos ka ng buhay ko. Diyos ka ng buhay ko. Bakit ba pinupuri ka? Bakit ba sinasamba ka? Bakit ba pinaglilingkuran? Bakit pinagsasalamatan? Minsan pa, bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri ka? Lord, bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba
sa pagpapalan. Nais kong ibigin ka, dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa pagpapalan. Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa hinala. Nais ko ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Salamat, Panginoon, sa oras mo ito, Diyos. Ang building sa ating, Panginoon, na pinili mo upang magpuri at magsamba sa iyo, Panginoon. Lord, dalayan ko, Panginoon, at kabagan niyo po ang lugar nito, Diyos, na sila'y makawala, Panginoon, sa pitan, Panginoon, ng mga hadlang, hindrances, upang ikaw kaya nilang purihin at sambahin, Panginoon. Lord, dalayan ko, Panginoon, na sila man ay mga kasama namin sa pagpupuri. This is the time na purihin kanila at paglingkuran kanila, Panginoon. Salamat sapagat patuloy niyo pong kahabagan ang building church ng Church of One Uloy, na ang mga tao sa lugar nito, Diyos, ay magkaroon ng time at panahon na makasama namin para papurihan ka, O Diyos, paglingkuran ka, pasalamatan ka, Panginoon, sa buhay na pinakakalob niyo po sa kanya, Panginoon, sa lakas at sa katatagan, Panginoon, ng kanilang buhay. Lord, salamat sapagkat binigyan mo ng time at panahon ang lugar nito, O Diyos, para kilalanin kanila, Panginoon, na bilang Panginoon at sa bilang tagapagligtas ng kanila pang buhay. Maglingkod, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon. Bagamat napakahirap kumakay sa lugar nito, Diyos, ngunit ako'y naniniwala na darating ang araw, darating ang panahon, Panginoon, na makikilala ka ng mga tao sa lugar nito, Diyos, upang kayo kanilang papurihan, paglingkuran at hanapin ka ng buong puso at pasasalamat, Panginoon. Salamat sa lugar ng building 30 and 31, Panginoon, na kung saan ay binigyan mo ng tayo ng panahon. Kaya purihin ka, O God, patuloy kami na magpupuri at magsasamba sa iyo, maging ng mga salita ay patuloy niyong pong pagpalain sa lugar nito, O God, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal Espiritu Santo, sa pangalan nito, sa lahat na rin magsabi na, Amen. Okay, tayo pa makapag-upo na. Okay, meron pa tayong ilang minuto para kumain po ng ating pong salita ng Diyos. No, meron pa na lang tayong mga 10 minutes, no? 10 minutes na pakikinig ng salita po ng Panginoon. So, dito po ay pag-aaralan po natin. So, ito po dapat ang mapapag-aralan natin patungkol po sa tinatawag na yan, no?
So wala po sila, pero sabi nga ay hindi pa naman tapos ang panahon. Marami pang darating na Huwebes, no? Hanggat hindi pa dumarating si Kristo ay bukas pa po ang biyaya at habag ng ating Panginoon, no? So dito ay handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen? Yan. So hindi lang po tayo ang nanonood po rito, ay maging po ang sa Luzon, Visayas at Mindanao ay napapanood din po tayo sa oras pong ito, no? Kaya sa mga manonood po sa FB, sa YouTube channel, kayo po ay welcome sa gawain po ng Panginoon. Ang topic po natin sa araw nito ay patungkol po, no? Kasi tapos na tayo sa born again. Ngayon ay ang topic po natin ay patungkol sa tinatawag na sino nga ba si Jesucristo. Dapat makilala po natin ang ating Panginoon Jesucristo, na kung bakit kailangan natin sumampalataya sa Kanya, kung bakit kailangan natin maglingkod sa Kanya, kung bakit kailangan natin siyang purihin at pasalamatan sa buhay ng bawat isa po sa atin. So sino nga ba ang ating Panginoon Jesucristo? Kaya dahil sa halos lahat ay kumikilala na si Jesus ay totoong tao, no? Totoong tao na buhay at nanirahan sa bansang Israel sa na 2,000 taon na ang nakaraan, na nagkatawan ang ating Panginoon Kristo. Siya ay pinanganak ng isang birhin na si Maria para siya ay mamuhay na katulad po natin bilang tao na meron laman at dugo, no? So dito ay sinasabi na halos lahat ng mga pangunahing reliyon ay nagtuturo na si Jesus ay isang propeta lamang, mahusay na mangangaral o taong makadiyos. Subalit ang banal na kasulatan ay nagpapahayag na si Jesucristo ay higit pa sa isang propeta, mabuting guro o taong makadiyos. Higit pa roon ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung ganoon, sino nga ba ang ating Panginoong Jesucristo ayon sa pagkakilala niya sa kanyang sarili? Ayon sa kanyang pagkakilala sa kanyang sarili, nung siya ay nagkatawang tao. Ano nga ba ang kanyang endorsement doon sa mga taong naniniwala sa kanya kung sino nga ba siya? No, ang sabi sa banal na kasulatan doon sa John chapter 10 verse 30 na sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. No, sinabi niya nung siya ay narito sa mundo, ay sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Kaya nung yan ang sinabi ng ating Panginoon Jesus sa kanyang pakilala sa kanyang sarili, nung siya ay magkatawang tao, namuhay na katulad natin, na kung saan ay naranasan niya ring magutom, mauhaw, mapuyat, mapagod bilang tao, no, bilang tao. Pero ang kanyang pakilala sa kanyang sarili na ako at ang Ama ay iisa. Doon sa John 14 verse 7 to 14, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin nyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya na Pilipi, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Pilipi, kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka bang naniniwala na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan yung pakilala ng ating Panginoong Kristo sa kanyang sarili kung sino nga ba siya, no? Kung sino nga ba ang ating Panginoong Kristo. Kaya sinabi niya, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang Diyos na aking Ama, no? Kaya hangga't hindi mo nakikilala si Kristo, hindi mo rin makikilala ang Diyos na may likha nito ng langit at ng lupa. Sapagkat ang Jesus na ito, siya yung Diyos na nagkatawang tao. Ang sabi doon sa Pilipos, chapter 2, verse 5 hanggang 11,
Pasok ka dito, Brad. Baka gusto nyo makinig. Ha? Filipos chapter 2 verse 5 hanggang 11, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ni Kristo Jesus, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitan manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip po sa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng mga karaniwang tao at nang siya'y maging tao, nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya'y lubusang inihayag ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, ang pangalan ni Jesus, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang pakilala ni Kristo Jesus sa kanyang sarili, sabi ng Biblia na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. So pangalawa, sinabi ni Jesus na bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. Na ako'y ako nga, na ang pangalan na ako'y ako nga, ito'y pangalan ng Diyos na ginamit doon sa lumang tipan, na kung saan ay sinabi ng Diyos kay Moises, siya ay ako'y ako nga, na sinabi doon sa Exodus chapter 3 verse 13 hanggang 15, sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanila, ako'y sinugo ng Diyos ng aming mga ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, siya ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sasabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito nga ang pangalan itatawag nila sa akin, magpakailanman ng pangalan, ako'y ako nga. At ang ako'y ako nga ay ginamit din ito ni Jesus Christ upang sabihin sa mga tao nakikinig sa Kanya kung sino talaga siya. No? Kung sino talaga siya. Doon sa John chapter 8 verse 56 hanggang 57 na sinasabi ng Biblia, natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niya makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito, sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang. Paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako'y ako nga, o ako'y ako na. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang pangalan na ako'y ako na ay ginamit din ni Jesus Christ upang patunayan sa kanila kung sino siya. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya makikita natin dito na higit pa sa propeta o sino man si Jesus, sabagat siya ay walang iba kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao, na sinasabi ng banal na kasulatan sa John chapter 1 verse 2, John chapter 1 verse 1 hanggang 2, nang pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama na ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao. Ang sabi doon sa John chapter 1 verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So doon ay pinakikita o sinasabi ng Biblia kung sino ang Jesus na ito. Kung sino ang Jesus na ito. Kaya dapat kilala natin si Kristo. Kung sino nga ba siya sa buhay natin, kung bakit natin siya pinaglilingkuran, kung bakit natin siya pinasasalamatan, sapagkat sinasabi ng Biblia, siya yung Diyos
na nagkatawang tao. Ganito sinasabi sa John chapter 1 verse 18, kailan may wala pang tao nakakita sa Diyos, ngunit siya'y ipinakilala na kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Sabi niya, kailan may wala pang tao nakakita sa Diyos, ngunit siya'y ay ipinakikilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Sino nagpapakilala sa Kanya? Si Jesus na siyang kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. So doon ay sinasabi ng Biblia kung sino si Jesus Christ. Pangalawa, ang sabi ng banal na kasulatan, pangatlo, kung sino ba ang ating Panginoong Kristo, kung sino nga ba ang ating Panginoon ay sinasabi ng banal na kasulatan, siya yung Diyos, siya yung salita na nagkatawang tao. At siya ay nanirahan sa piling natin. At ang sabi ng banal na kasulatan, pangatlo, sinabi ni Jesus na siya ay na maging ang mga alagad ay ipinahayag ang ating Panginoong Kristo kung sino siya. No? Pinahayag ng mga alagad kung sino ang ating Panginoong Kristo, maliwanag na indikasyon na si Jesus ay Diyos sa anyong laman. Ang alagad na si Tomas ay nagpahayag patungkol kay Jesus ng ganito, aking Panginoon at aking Diyos. No, maging ang mga alagad ay pinatunayan kung sino si Jesus Christ, kung sino ang ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi doon sa John chapter 20 verse 20 hanggang 29, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniwala ka na ba? Dahil nakita mo ako, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Si Tomas ay hindi nagkamali dahil hindi siya sinuway o itinama man ni Jesus. Inilarawan din ni Apostol Pablo ang ating Panginoong Kristo ng ganito, ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. So ibig sabihin, pinatutunayan din ni Apostol Pablo kung sino ito si Kristo na ating pinaglilingkuran at ating pinapupurihan dito sa Tito chapter 2 verse 13 hanggang 14. Na sabi niya, habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Na sinasabi na po Apostol Pablo, ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Sino magbabalik? Ang ating dakilang Diyos na si Hesus Kristo. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan ay ang ating Panginoon Hesus ay muling darating at siya ay dakilang Diyos. Siya ay dakilang Diyos. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, maging sa Apostol Pedro ay nagsasabi rin din ng ganito patungkol sa ating Panginoon na sinasabi sa 2 Peter chapter 1 verse 1 mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo, para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap ng pakahalagang pananampalataya mula sa ating makatarungan Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Makatarungan Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. So doon ay sinasabi ng mga alagad ni Kristo at pinatunayan nila kung sino itong Kristo na ating pinaglilingkuran. Kung sino itong ating pinaglilingkuran. Maging ng Diyos Ama ay nagpapatuturin sa pagiging Diyos ni Jesus na sinasabi doon, ang iyong trono o Diyos ay mananatili magpakailanman. Doon sa Hebrew chapter 1 verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ikaw ay maghahari, may katarungan. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na pinatutunayan ng banal na kasulatan kung sino itong Kristo na ating sinasampalatayanan at ipinahayag at ipinangangaral sa lahat ng tao.
Last but not least, ang pang-apat. Ang pang-apat, ipinahayag sa mga hula ng mga propeta sa lumang tipan ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo. Maging sa lumang tipan ay ipinahayag patungkol sa propesiya ng mga propeta kung sino itong Jesus na ipanganganak dito sa mundo. Na sinasabi ng Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat isisilang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawaging kaangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So doon ay sinasabi ng Biblia, siya ay makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Maging sa Isaiah chapter 7 verse 14, dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Tatawagin sa pangalang Emmanuel. Ito yung mga hula sa Old Testament patungkol sa kay Kristo, kung paano siya ipapanganak bilang isang tao at kung sino siya. No? Siya ay tatawaging Emmanuel. Nasabi doon sa Matthew chapter 1, verse 21 hanggang 23, ang sabi sa Biblia ay ganito. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipangangalan mo sa sanggol, sabagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugan kasama natin ang Diyos. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan kung bakit kailangan tanggapin na si Jesus ay Diyos ay sapagkat kung siya ay karaniwang tao lamang, ang kanyang kamatayan ay hindi sapat na kabayaran upang tubusin ang kasalanan ng buong sanglibutan. Na sinasabi ng Biblia kung si Jesus ay pangkaraniwang tao lamang. Kumbaga sana walang silbi ang kanyang kamatayan sa krus para tubusin ang ating mga kasalanan, sapagkat walang taong matuwid sa harap ng Diyos maliban sa Diyos lamang. Amen. Maliban sa Diyos lamang, ang Diyos lamang ang matuwid. Kaya nung siya'y maging tao, siya ay naging matuwid at karapat-dapat na tayo'y tubusin sa ating mga kasalanan. Ang sabi doon sa John chapter 2 verse 2, si Kristo ang handog sa ikakapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang at sa ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Tanging ang Diyos lamang ang may ganap na kakayahan upang bayaran at iligtas ang tao sa walang hanggang kaparusahan sa kasalanan. Sapagat ang sabi sa Romans chapter 5 verse 8 hanggang 11, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noong tayo makasalanan pa. Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayong mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. So doon ay sinasabi sa banal na kasulatan yung mga hula patungkol sa ating Panginoong Kristo kung bakit siya nagkatawang tao. Dahil nga ang Diyos walang laman at dugo. Para magkaroon siya ng laman at dugo, dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kailangan mamatay ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan o sa pamamagitan ng katawang tao para magkaroon siya ng laman at dugo. At dahil dito, ikaw at ako ay maliligtas
sa puot ng Panginoon. So dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kaya kailangan Diyos si Jesus upang maging ganap ang kabayaran para sa kasalanan. Kinakailangan din na tao si Jesus upang danasin ang kamatayan na siyang kabayaran ng kasalanan. Ang sabi nun sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang kaligtasan ay matatamo lamang sa pamamagitan ng panampalataya kay Kristo. Ang pananampalataya sa pagka-Diyos ni Jesus ang tanging daan tungo sa kaligtasan. Kaya ang pagka-Diyos ni Jesus ang siyang dahilan kung kaya buong katotohanan niyang ipinahayag, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya sa gawa 4:1, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. At ang sinasabi sa John chapter 5 verse 13, isinusulat dito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So yan po ang dahilan kung bakit si Kristo ay nagkatawang tao, para ikaw, tako tayong lahat na sumasampalataya sa Kanya ay muling magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nandiyan pa ba tayo? Amen, no? So po rin ang Panginoon, nawa ay mayroon po tayo naintindihan, mayroon tayo naunawaan kung sino nga ba ang ating Panginoon Kristo. Kung bakit tayo naglilingkod sa Kanya, kung bakit natin siya pinapupurihan at pinasasalamatan, sabagat walang ibang Diyos sa mundong ito maliban sa Diyos na nagkatawang tao, na ang pangalan niya ay Hesus Kristo. So purihin ang Panginoon sa oras pong ito, tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa oras pong ito, Diyos, sa grupo ng Building 30 and 31, Lord. Dalahin ko, God, na pagpalain niyo po ang grupong ito, Diyos. Yung mga salita na ipahayag po namin sa hapong ito, God, bagamat hindi nila ito napakinggan, Panginoon. Pero may mga taong narito at nakakarinig sa iyo, Panginoon. Hindi lamang kami ang nakakarinig sa iyo, Panginoon, maging ang manunood ng YouTube channel nito, God. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang bansa, Panginoon, maging sa Korea, Panginoon, sa China, sa Japan, o saan mang dako ng sulok ng mundong ito, God, na mapapanood nila ito, Diyos, at mapapakinggan nila kung sino nga ba si Kristo. Lord, salamat, pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat na narito. Alam po namin, hindi lamang kami, Panginoon, ang narito. Maraming tao, maraming mga kasama namin sa lugar nito, God. Maging sa mga nandoon sa mga YouTube channel at sa FB, Panginoon, na siyang nanonood sa amin. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon. Kaya Lord, salamat. Nawa sa sunod na Huwebes na Bling Bible Study ng grupo ng Building 30 and 31 ay magkaroon ng panahon, time at oras ang Building 31 at 30 na paglingkuran ka at makinig sila, Panginoon, ng iyong mga salita, sabagat ang salita mo lamang, Panginoon, ang makapagliligtas sa amin, sabagat ang sabi po, Panginoon, doon sa aklat ng sa aklat na Lucas na sinabi ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Ibig, Lord, walang ibang makapagtuturo sa amin ng kaligtasan kundi ang iyong mga salita. Sa 2 Corinthians 2 Corinthians chapter 3 verse 15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ng banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lord, salamat. Patuloy niyo pong pagpalain, O God, ang Building 30 ang 31 tuwing araw ng Huwebes, Panginoon, magsisimula ng 2 o'clock hanggang 3 o'clock.
Kaya purihin ka, Panginoon, sa oras po ito, Diyos. Patuloy niyo pong pagpalain. Maging ang Bible study sa araw po ng Sabado sa building 22 hanggang 23. Lord, dalayan ko po, Panginoon, ang mga tao sa building 22 hanggang 23, building 23 ay patuloy mo silang pagpalain sapagkat kinabagan mo sila, napili mo sila, Panginoon, para pahayagan ng iyong mabuting balita upang sila man ay magkamit ng kaligtasan na ibinibigay mo sa mga taong makakarinig at magkaroon ng pananampalataya. Kaya purihin ka sa mga oras mo ito, God. Pagpalain niyo po ang lahat na narito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, tayo po awitin po natin give thanks for the grateful heart. At mamaya pagpipray Pastor Ramon sa huling panalangin at ang ating para. Ayan. Sa ating huling panalangin. Tayo po lahat ay tumayo sa oras po ito. Yes, so glory, hallelujah, Lord, Lord to Christ Jesus. Purihin ka, Panginoon, hallelujah, Lord. Thank you, Lord, hallelujah. Yes, glory, hallelujah, Lord. Yes, glory, Lord. Coach Pastor Ramon sa pauling panalangin. Purihin po kayo, Panginoon, sa mga oras dito. Salamat sa maiksing mensahe na ang laman ay pinapakilala po ang inyong pagiging Diyos. Bagamat maraming tao na naniniwalang may Diyos, subalit yung pangalan na binigay ng kataas-taasan na hindi nila kilala. Yes, sinasamba man. Bagamat nakikita ninyo, O Diyos, ang bawat individual na pamumuhay ng tao. At naniniwala kami na pinagkakaloob mo ang pangunawang ito doon sa mga taong handang bigyan ka ng panahon, bigyan ka ng oras, handang sumagkalataya sa iyo, Panginoon. Balik ng mga tao talaga, Panginoon, patawarin mo kami na Lord. napakahirap akayin dahil ang hinahanap nila, O Diyos, ay pangkatawan at hindi pangkaluluwa. Kaya dalangin namin, Panginoon, na ang mga taong ito na palambutin mo po ang kanilang puso, remind sa kanila na mayroong gawain, na hindi ito magiging walang kabuluhan, kundi ito yung kapakipakinabang ng kanilang kaluluwa. Salamat, Panginoon, na may ilan-ilan na nagpa-participate, nagtitiwala sa iyo. Kung kailan yung tao na hindi namin ini-expect, ito pa yung tao na wala pa sila, naririto na, nag-aabang na ng iyong salita. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na siya man ay nakakaunawa ng iyong mga salita. Hindi namin sila, Panginoon, sinisisi, kundi ang lahat ng pangyayari sa buhay namin
Kayo po ang may control, kayo ang nag-iingat, at higit sa lahat, kayo ang nagbubukas ng kanilang puso upang magkaroon sila ng pagnanasa ng iyong mga salita. Hanggat hindi mo binubuksan ang kanilang puso, wala silang interes na makinig ng iyong mga salita. Pero kapag ginanda mo po kanilang puso, naririto sila ngayon. Yes, Lord. Salamat po at alam namin na hindi ito ang huli at sa tapusan. May mga araw pa na inihanda mo para makapiling sila. Yes, Lord. Salamat sa aming isang kapatid na talagang wala pa kami, Panginoon, narito na siya. Yes. Salamat na kahit isang kaluluwa dinala mo, hindi hadlang sa aming tagapagturo na 2 kami o 3 na hindi ituloy ang iyong gawain. Salamat po. Salamat kung paano nyo kami dinala rito na ligtas at walang anumang masamang balakid o nangyari. Ganon din po sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Ayon sa iyong kalooban, samahan mo po kami na makarating kami sa aming pansamantalang tirahan na ligtas din, Panginoon, at mapayapa. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, tapos na po ang ating Bible study. Yan.